Hello again, ganda ka-chika life. Kumusta po kayo mga ka-chika? Heto na naman po tayo para sa ating panibagong showbiz update. Ngunit bago po tayo magpatuloy, gusto ko lamang po kayong pasalamatan sa patuloy niyo pong pagsuporta, lalong-lalo na po sa patuloy niyo pong pagtitiwala sa channel na to. Maraming salamat po mga ka-chika. Ang Love You So Bad na official entry nga po ng 51 Metro Manila Film Festival noong nga pong December 2025, ang unang pelikula ng love team ni na Mr. Dustin Yu, 25 years old, at syempre si Miss Bianca De Vera, 24 years old. Muli nga po sila magtatambal sa Ba't Di Na Lang Tayo ng Regal Entertainment INC, kaya ang mga natutunan nila tungkol sa ugali ng isa't isa ang kanilang binahagi sa panayam nga po ng media. Hayon nga po kay Mr. Dustin Yu, malaki ang naitulong ng pagsasama nila ni Miss Bianca sa Love You So Bad dahil nakilala niya ng husto ang pagkatao na kanyang kapareha. Ang natutunan ko sa Love You So Bad kung paano katrabaho si Miss Bianca, kung paano maging comfortable. And I would say talagang nakatulong yung movie sa love team namin at sa gagawin namin na bagong pelikula. Ang dami kong natutunan sa kanya, yung pagiging patient niya sa set, yung dynamics namin, kung paano kami on and off screen, paano kami mag-throw ng lines. Siguro yun po ang mga makakatulong sa movie namin ngayon, lalo na yung pagiging comfortable namin sa isa't isa. Ito nga po ang naging kwento ni Mr. Dustin Yu. Malaki nga po ang pasasalamat ng aktor sa mga producer ng Regal Entertainment INC at sa director nga po na si Mr. Jason Paul Laksamana dahil sila ni Miss Bianca ang napili bilang mga bida sa Ba't Di Na Lang Tayo. Samantala magagamit naman ni Miss Bianca sa bagong proyekto nila ni Mr. Dustin Yu ang mga natuklasan niya sa set ng Love You So Bad tungkol nga po sa aktor na ibang-iba ang ugali kaysa sa kanya. Sad nga po ng aktres na nakangiti, marami kaming natutunan both sa Love You So Bad, pero isa talaga na feelings ko na magagamit ko po sa Ba't Di Na Lang Tayo is also how we work on our dynamics. Kasi pakiramdam ko po hindi sapat na porke close kami or nagsasama kami halos araw-araw sa work o matagal na kami magkakilala, enough na po yun para makapag-build nga po ng chemistry. Siyempre, kailangan na ina-separate pa rin po namin kung ano po talaga kami bilang isang love team at bilang mag-best friend na sobrang close kasi magkaiba yun. There's a thin line between the two. So when I work with him in Love You So Bad, parang nag-iiba yung dynamics po namin. Dagdag pa nga po ni Miss Bianca De Vera, iba na rin daw po ang style nila pagdating sa trabaho. Mas nakilala ko siya kapag nag-work siya. Merong times pala na kailangan ko na mag-isolate. Medyo nagde-take time pala siya kapag actor cue. Pagdating pala sa set, nagsiset na siya ng mood. So syempre bilang co-actor niya, professionally, kailangan mong irespeto. Hindi mo siya pwedeng kulitin kasi ako sobrang kulit. Ako yung pagdating sa set, hi everyone. Pero itong si Dustin, opposite ko. So many times talaga na sobrang halata yung pagka-opposite po namin. Saad nga pong muli ito ng dalaga na nakangiti. Samantala sa unang report nga po ng LTO office noong isang araw nga po August 14, 2026 tungkol sa isang mamahaling kotse na peke nga po ang plaka ay hindi na muna binanggit kung sino ang nagmamay-ari nito. Nakunan nga po ng video ang mamahaling kotse at maraming netizen nga po ang nagsabing pag-aari daw po ito ni Mr. Derek Ramsey at matagal na itong naibenta. Sa kalaunan nga po ay lumutang na nga po ang pangalan ni Mr. Derek Ramsey na base nga po sa investigasyon ng LTO ay nakarehistro pa rin ito sa pangalan niya kahit na naibenta na ito sa ibang tao. At dahil nga po dito ay naglabas nga po ng ahensya ng show cause order laban nga po kay Mr. Derek na siya nga po nakarehistrong may-ari ng mamahaling sasakyan at sa driver na nahuling gumamit nga po nito na base nga po sa verification ay hindi tugma alphanumeric combination sa plaka gamit ito sa opisyal na nakatalagang numero ng plaka para sa nasabing sasakyan. Samantala hindi naman po binanggit ng LTO kung sinong negosyante ang umanon na pagbentahan ng mamahaling kotse. Ipinaliwanag nga din po ng LTO na kahit hindi nga po si Mr. Derek Ramsey ang gumagamit ng sasakyan ay nakarehistro pa rin ito sa pangalan nito. Ayon pa nga po sa ahensya, ang rehistradong may-ari ng mamahaling kotse ang tinalagang driver nga po na humarap sa Intelligence at Investigation Division IID ng LTO
LTO at magsumiti ng peripikado o sinumpaang paliwanag hinggil nga po sa umano'y paglabag nga po na may kinalaman sa paggamit ng plaka. Sinabihan nga din po ng LTO ang driver na magpaliwanag kung bakit hindi dapat suspindihin o bawiin ang kanyang lisensya sa pagmamaneho batay nga po sa posibilidad na maituring siyang hindi karapat-dapat na magpatakbo na sasakyan. 90 days nga po ang preventive suspension sa lisensya ng driver at inutusan siyang isuko ito sa ahensya. Samantala, naglabas na rin po ng alarm status para sa mamahaling kotse habang inatasan naman po ang Law Enforcement Services LES ng LTO na i-impound nga po ang sasakyan at walang BIP status. Walang BIP sa pagpapatubad ng batas. Kahit sino pa ang sangkot, kapag napatunayang lumabag, haharap sa kaukulang pananagutan. Diin nga po nito na LTO Chief Marcos Lacanilao. Saad pa nga po niya walang palakasan, walang palusot at walang exemption. Ang paggamit ng peking plaka at pag-iwas sa mga obligasyon dapat tupirin ay hindi pinalalampas nga po ito ng LTO. Sa kasalukuyan nga po ay wala pang reaction dito si Mr. Derek Ramsey ukol sa isyung ito. Samantala, hindi man po PhilNex personally ang pamamahagi nga po na ayuda sa mga biktima nga po ng bagyo sa Barangay Acacia sa Silang, Cavite ay agad pa rin po nag-trending. Ito nga po si Mr. Donnie Pangilinan sa social media. Mismong mga nabiyayaan kasi ng relief goods nga po ni Mr. Donnie ang nagsipag-post nga po ng kabutihan loob ng aktor. Binagyo tuloy ng samot-saring papuri nga po ang aktor dahil sa gesture niyang yon. Bukod nga po sa fans, loaded nga po sa casual ang pamimigay nga po ng food pack at ibang ayuda nga po ng aktor. Komento nga po nila sa social media, very consistent nga raw po sa pagtulong ang collab team nga po ni Miss Bel Mariano sa mga taga-Silang. Kung matatandaan nyo nga po, noong nga pong March ay nag-trending nga din po si Mr. Donnie kasama nga po ang tatay niyang si Mr. Anthony Pangilinan matapos nilang ibaba ang presyo sa pag-aari nga po nilang gasolinahan station sa South Forbes Silang. Ngunit nakakalungkot nga lang po dahil nga po binigyan ito ng kulay ng mga basher. Saad nga po nila ay baka may plano raw tumakbo sa local election ang aktor. Sa Incheon Elementary School nga din po kasi nasabing lugar bumoboto itong si Mr. Donnie Pangilinan. Kaya naman po nakakaloka no, pati ang pagtulong nga po ni Mr. Donnie ay iniintriga pa. Alam niyo po ba at least itong si Mr. Donnie Pangilinan sa totoo lamang po may puso nga po ito sa pagtulong at mas importante yon kaysa sa mga kuda nga po ng mga basher. Samantala, dumako naman po tayo sa pinakahuli nating showbiz update. About nga po ito kay Miss Catherine Bernardo. Sigurado nga pong todo-todo ang pasasalamat ng Biyaya Animal Care kay Miss Catherine Bernardo dahil pinag-aagawan nga po for adoption ang puppy nga po na Flinex ng aktres sa IG nito. Ito nga po ang tuta na si Kibo na ayon nga po sa kwento ni Miss Catherine Bernardo ay natagpuan nga po ng rescuer sa isang ekskinita sa Tomas Aguilar Street, Quezon City. Nasa loob nga po na nakataling sako ang aso na obviously nga po ay gusto na raw patayin nang nagtapon nito. Mabuti na lang daw po ay agad-agad itong na-rescue at dinala nga po sa sinusuportahang animal shelter ng aktres. Sa totoo lamang po isa nga po si Miss Catherine Bernardo sa nag-sponsor nga po kay Kibo kaya agad itong nakapag-recover at patuloy nga po na gumagaling. At dahil nga po sa tulong ng mga taong may mababuting puso, ready na po for adoption si Kibo. Samantala, dahil Flinex nga po ito ni Miss Catherine Bernardo, maraming followers nga po ng aktres ang naaliw at naantig nga po ang damdamin. Kaya naman po nag-uunahan nga po sila sa pag-ampon sa tutang kinagiliwan nga po ni Miss Catherine Bernardo. Alam naman po natin o kilala naman po natin na animal lover itong si Miss Catherine Bernardo at bukod nga po sa marami siyang alagang aso ay marami nga rin po siyang sinusuportahang animal welfare shelter. Napakabuti po talaga ng puso ni Miss Catherine Bernardo na hindi nga po alam ng karamihan. Thank you for watching. Kung nagustuhan niyo po ang video ito, subscribe na sa Starlight Showbiz YouTube channel and please don't forget to hit the bell button for our latest updates.